Hi guys, tara biyahe tayo ngayon sa GrabCar. Time check is alas 9 ng gabi. So titingnan natin kung magkano tayo ngayong araw and kung anong oras tayo matatapos. So tara, samahan niyo ako sa biyahe natin ngayong gabi. At pagkabukas nga natin ng app, may pumasok agad na booking. Hi, hello. For EJ? Yeah. Hi, good evening. Ang pick-up, B2 Cruz Extension, papunta ng Seda Residences, Ayala North Exchange. At ang fare naman is 113 pesos. Yeah. Thank you. At pagkababa nga ni passenger, may pumasok naman agad na booking. Ang pick-up, dito lang SM Makati. And si passenger, papunta naman siya ng East Rembo. Medyo maraming ang dala dito si passenger, kaya medyo natagalan siya bago makasakay. For Arian po? Yes, ma'am. Hindi po. At ang fare nga pala nito ay 369 pesos. At ang sumunod naman natin na booking ay ang pick-up dito sa BGC. Papunta naman sila ng Dusit Hotel dito sa may Makati. Jade po, Jade. At ang fare naman nito is 216 pesos. So tara, let's go! Oh, pwede na ibalik yung ano. At pagkababa nga ng ating mga passenger, may pumasok naman agad na booking. Ang pick-up, dito lang SM Makati ulit. Halos katabi lang siya ng Dusit Hotel. At ang drop-off nga ni passenger ay dito lang din sa Makati. Ay, pasara nga ako. At ang fare nito is 223.56 pesos. At ang sumunod naman natin na passenger ay ang pick-up ay dito sa Circuit Makati. At pagkadating nga natin dito sa area ay ando na kaagad si passenger. Nakabang na siya. Mas maganda ito para hindi na tayo mag-aantay sa kanya na matagal. Genesis po, good evening po. Papunta nga pala siya ng Air Residences. Dito lang din yan sa may Makati. Malapit lang din yan kaya ang fare nito is 109 pesos lamang. At dito nga habang hindi pa natin nabababa si passenger, may pumasok naman agad na booking. At ang pick-up nito ay dito lang din sa katabi ng Air Residences. Yuhi? Yeah, thank you. Papunta naman siya ng Sheraton Manila Bay. Dito lang yan sa may Malate, Manila. At ang fare nito is 280 pesos. Here? Yeah, yes, okay. Thank you. At pagkatapos nga na yung ilang minutes natin pag-aantay, may pumasok ulit na booking. Ang pick-up dito lang din sa Malate, Manila. At ang drop-off naman ay dito lang yan sa may Maligaya Street. Bali sa likod lang ito ng Alasal. So malapit lang, kaya ang fare nito is 93 pesos lamang. Benito po. Apo.
At itong ang sumunod natin booking ay pinick up natin dito sa may Leon Ginto. Papunta nga pala ito sa Radiance, Manila Bay. Ang fare nga pala nito is 95 pesos lamang. Dahil malapit lang ito kaya mababa lang ang pamasahe. Thank you so much. At pagkababa nga dito nila passenger, nag-abang muna tayo ng ilang minuto bago tayo pinasukan ng panibago ulit na passenger. At dito nga ang sumunod natin booking ay ang pick up dito sa Garden by the Bay Residences. Dito lang din yan sa may malapit sa Ross Boulevard. Yeah. Papunta nga pala ito ng San Miguel Village dito sa may Makati. Malapit na to sa amin kaya nagpasya na ako na magpatay ng app at umuwi na rin sa amin. Hi guys, time check is 1 AM na ng madaling araw. Pauwi na tayo ng bahay dahil nag-drop tayo dito malapit sa amin. So nagpasya ako na magpatay ng app para kahit papaano makapagpahinga na tayo. So bali nag-start tayo ng alas 9 kanina ng gabi, tapos ngayon guys 1 AM. So bali 4 hours and kumita tayo ng 1,600 pesos. Pero kanina din kasi madaling araw, bumiyahe din ako. Mga 3 hours din yon. Tapos kumita nga rin ako ng 1,000 pesos. So overall, sa loob ng isang araw na biyahe natin, kumita tayo ng 2,600 pesos. Actually, aabot yan ng 2,700 or 2,800. Dahil nga may mga tip pa na tayo na natanggap kanina. And nga pala, gross pa lang yan. Dahil syempre ibabawas pa natin yung gas. Nagpagas din ako ng siguro aabot din ng mga 700 pesos. So more or less nasa 2,000 din yung maiuwi natin. Siyempre kailangan natin magtabi ng pansasakyan. Magtatabi tayo ng 1,000 pesos. And yun, may matitira pa sa ating 1,000. So okay na yan. May 1,000 tayong maiuwi. May pang grocery na tayo and pangkain para sa loob ng isang araw. And bawi na lang tayo sa mga susunod na biyahe. So bali yun lang naman ginagawa ko pag mahina yung booking. Umuwi na ako ng bahay. Tapos bumabawi na lang ako sa mga susunod na araw pag malakas na yung booking. Hinahabaan ko yung oras ko. Dahil doon tayo nakakabawi pag malakas yung booking. And ang importante lang dito sa pagbibiyahe sa GrabCar, kailangan consistent tayo para kumita. Kailangan araw-araw tayo bumibiyahe. Kahit maliit lang, basta tuloy-tuloy tayong bumibiyahe. Dahil nga minsan kung malaki naman yung kinikita natin tapos kinumagahan, pagod naman tayo and hindi tayo makakabiyahe, parang same lang din naman, nababawi lang din doon sa kinita natin. So yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo yung video natin.